hapon sa tanan. Oh my God, naka-t-shirt ka lang dyan tuling sulod of work, guys. Sobrang warm na talaga dito sa amin. It's 24 degrees yung temperature today. 24 na, plus 24 yung temperature namin today, guys. And sobrang warm na talaga. Ang ganda sa pakiramdam ng warm na weather. Papasok na ako ng trabaho muna. Gusto ko sana i-enjoy yung weather sa labas, pero hindi pwede. Last shift ko today, tapos magde-day off ako ng medyo mahaba-haba. Tapos siguro mag-garden work ako, guys. Hindi ko pa alam yung mga plano, but mga inabuhi is ako ani bago tayo gumawa ng mga iba't ibang gawain sa bahay. Importante din yung trabaho. So I think nasa Osasto si Marvin namin today. And hindi masyadong busy ngayon, guys. I don't know why. Siguro kasi pa-summer nag-holiday ang mga doctors. Guys, ang among estudyante, shoutout daw na mo, dili daw Mars. Marvin daw, Marvin Agustin. Padaplin. Marvin Padaplin. Shoutout daw. Shoutout din mo sarili. Nagtampuro daw siya, guys. Just me, Mariman. Magtimpla na kong tambay. Sige na, ako na dito. Busy ra ba kaya na siya kay isa ra iyang pasyente? Gapon duha. Agapon duha. Shout out daw natin siya. Guys, nagkaguli ang akong dagway. Shout out kay Marvin. Happy birthday daw ko na. Happy birthday. Guys, nagka-work kami ngayon. Bye na, Marvin. Oops. Mangumbira, meron? Mangumbira kami, guys. May party kami pupuntahan. Birthday ngayon ni... nurse na talaga si Marvin po. Kunti na lang. Graduation na lang ang kulang. Shout out to yourself. Hi to myself. Hi to everybody. Yeah, guys. Bababa kami kasi kukunin namin yung... i-meet namin si Rick. Tapos may sinabi siya sa akin na may abot daw siya. Pero meron din ako i-abot sa kanya, guys. Kasi birthday niya. Dito ko na lang nilagay sa envelope namin yung sa hospital na envelope. So it is Lahaya 40 or yung gift card. Kasi birthday niya today. Sabi ko sa kanya, guys, dito ko lang siya i-meet. Kasi may work kami. Tapos baka mawala siya. Ayun na nga, Sir Rick! 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 Ang aming dakilang chef, oh. The best I have ever seen. Oh, happy birthday! Ilang taon ka na? Iva, soon to mapaiva. Sweet 16. Happy birthday. Ano yan? Yung papel sa hospital? Uy, mo nga yan. Happy birthday. Birthday mo na. Ha? Uy, alam mo maggumamit ng ganyan? Kunwari magpa-check up ka, di ba meron kang kala card? Ay, wala pa. Tsaka yun. Wala pa? Tsaka yun. Wag. Happy birthday! Uy, guys, grabe! Dali mo! Ano yan? Uy, baka mahulog! Baka mahulog! Wow! Tama, hindi talaga ako nagbaon. Kasi sabi mo, dadala mo ako ng food. Hatian ko si Mars. Hatian ko si Mars. Happy birthday, Rick! Happy birthday! Iba dito, kung ikaw mag-birthday, ikaw manginigay. Yeah. Deliver pa. Oo nga, diniliver pa nga. Galing pa siya ng trabaho. Uy. Ng work, tapos maga akong natapos. Tapos imagine na akong deliver. Pero ito parang ano to parang curry. Pero curry. Hindi pa naman siya yung ganong katapang na Indian. Thank you, Rick. Huy, yung usapan natin ha, nag-agree na si Nico sa akin. Ikaw mo na kaya tinan yung gawa, baka hindi pa sa atin. Pero si Nico kasi hindi pwede ng curry. Kahit anong luto, basta walang curry. Kasi may allergy siya sa curry. X-ray. Lab test. Lab test nga. O, payat sote pa nakalagay dyan. paternity test yan, pre. Paternity test. Ikaw ang tatay. Ikaw ang tatay ng dinadala ni Mars. Ito, hindi.
Paternity test yan. Hindi niya alam. Ano yan? Ito, Gift dalhin card mo yan. Sa tindahan, tapos may ano ka, may... Punta ka ng XXL. Ha? XXL. Yung malapit sa'yo na ano, pili ka ng shoes, jacket, 40 pesos. Oh, euro. brief mo, boxers, Oo. socks. XXL sa may ano, Sa may laon eh. Malapit lang dun sa'yo. Or sa trio, may XXL sa trio. Oh, stadium yun, no? Stadium. Stadium pala. Yeah, Sa gift may card laon, yan. XXL. Okay, thank Sports you. shop po yan. Thank you. Wala, nag-report pa naman Nag-effort pa ko nag-color. Ang laki ng problema ko. Ang laki ng problema ko, hindi ma-colored ang print. Grabe man. Wala, uy. Liit na bagay. Late naman. Dapat na wag. Ang laking bagay nito, nag-effort ka, nagluto ka pa and everything. Ikaw nag-birthday, ikaw pa naghanda, ikaw nag-deliver, lahat-lahat, di ba? Uy, salamat. Pasensya niyo na sa... Guys, oh, may pagkain kami dala ni Rick. Pinotid pa talaga ng birthday boy. Free Amazing. delivery dito. Oh, sabi niya sa akin, pansit lang daw ang lumpia. Tapos meron pang chicken curry and extra. Bili tayo ng laypack. Ito, 2 euro. Ay, ayoko niyan. Ayokong bumili na niyan. Dali na. Bibili pa si Mars. Bala ka, ito na sa akin. Ay, mas mura doon sa Habiki. Ito si Mars. Ewan ko sa kanya. Bala siya dyan. Ayoko nun kasi matamis. Dali na. Guys, happy birthday, Rick. So, pinigyan ko lang siya ng gift card, guys, kasi wala akong panahon na bumili ng gift. So, siya nang bumili ng gift para sa sarili niya gamit yung gift card. Sa XXL, akong bumili yung milihan ng mga sportswear, shoes, mga ganyan. So, balik na tayo sa ward kasi nagpipip-pip na yung ating IV doon ba, for sure. Nakabalos ka sa kuwawa. Ay, kasi basta na sa kilometer, it's a must na mga Bitaw, uy, basta spring. Yung nani ko pala utot. Ano? Amot lang. Sa hangin. Ito yung picture lang din. Ito yung Hello. Natalap. Mapa, kula ka sa kanon. Anak, wala ng kanin rin si Mars. Una bugas, nangita ko pa dire kanang Julius ba? Una Julius dire. Wala Julius diri ano. May pina-Julius na siya. Pero grabe guys, sobrang sarap ng luto ni Chef. Salamat Chef, happy birthday. Sa mga gusto mo order lang mo. Order lang mo. Ang bayad kay Mars. Ako may ahente. Guys, ang sarap. Pati yung chicken curry os in. Ngayon, unya among tastingan ang Dessert na. macaroni salad. Dessert na, dessert. Dessert, tara. Macaroni salad. May grabe, naghanda talaga siya. Mula. Hi guys, pauli na ko. Ito yung pansit na sobra namin ni Mars ba. Nabigay ni ni Chef Rick. Salamat Chef Rick sa pa-birthday mo. Grabe yung nag-birthday guys. Sinatid pa talaga yung pagkain dito sa hospital ba. Effort talaga masyado. Grabe and sobrang sarap ng niluto na. The best talaga ang luto ng Pinoy. Yung pansit talaga as in sarap. Nabusog kami ni Mars. Ay, sobrang dami nang binigay niya guys as in. Tapos may pa curry pa. Tapos meron pang dessert. Busog jud kay ko as in. Well guys, tapos na yung shift ko today. Susunduin ako ni Nico and Anika kasi wala akong sasakyan. Nasa tawag nito auto koream or nasa mekaniko kasi may isang part doon na pinaayos. So magbibihis muna ako. Tapos uuwi na. Dito ako dadaan guys sa may hagdan. Kasi diretso na ito doon sa parking sa harap mismo ng hospital. Ito kasi yung main door papunta sa delivery and maternity. So andito na daw sila. I'll see you tomorrow guys. Uwi muna ako ng bahay magpapahinga. Bye!
Hello there everyone! Good morning! It's another day and we are back here in the Koreamo or yung mekaniko dito guys sa Holola kung saan pinaayos itong sasakyan. Actually, pinapalitan din pala yung belt ba yun? Brake. Pinapalitan ni Nico kasi pinalitan din yung yung water cooling system. Hindi ko maintindihan guys sa sasakyan. Ako kasi talaga I'm not very into technical. Basta gumana yung sasakyan guys, umandar yan. Alam ko paano paggasolinahan, okay na yon. Sa mga technical na mga stuff, yung mga kumpuni na ganyan, kay Nico yan guys. Siya may alam dyan sa mga sasakyan. So itong auto Hualto dito sa Holola, dito yung yung may-ari niyan is yung friend ni Nico, yung kababata nila. So usually dito talaga sila nagpapaayos kasi nga maganda din talaga silang gumawa. So isang gabi lang, isang araw lang din talaga na napalitan sa lahat. Tapos dinala namin yung car the night before nung pag-ayos. So kahapon naayos nila na, natapos nila lahat-lahat. So ngayon bumalik kami kasi nga binayaran ni Nico. Mahal din yun guys kung i-convert yan sa Pilipinas, pero what can we do? That's how it is. Dito talaga sa Finland, when you have a car, kahit saan naman, having a car is not an investment, it's an obligation. Kaya hindi din ako nangangarap ng sobrang magandang car guys na bibilin. Siguro kung meron akong sobrang daming extrang pera pero pag sa sasakyan, parang nakaka-stress guys kapag sinabi ni Nico na this summer kailangan palitan yung ganito, ganyan. Oh my god, ang dami. Tapos bawat palit guys, it means money. So wala tayong maraming pera. But anyways, it's very warm and sunny na dito sa amin ngayon sa Finland, and plus 24 degrees, and nagti-t-shirt na lang talaga kami. And wala na kaming dalang jacket guys, and it's so nice. Actually, plano kong pumunta ng Vanta today para ihatid yung mga diapers kay Julie. Pero tinamad na naman ako guys. Tapos lumaki na si Bella. Number 2 pa naman yung diaper. So baka hindi na yung magkasya kay Bella ba. Pero baka kasya pa naman. Siguro tomorrow or next week na lang siguro ako pupunta guys. Kasi ang dami kong kailangan gawin sa bahay. Last week kasi nagpo-frost pa. So hindi ko pa natanim yung mga patatas. So this week is super warm na talaga. Wala nang frost. So itatanim ko na yung mga patatas today. As well as yung mansika. Na ready na rin yung field guys na pagtataniman ng patatas. As in na talaga siya, na-plow na talaga siya ng maayos and naging patag na talaga siya. So, mamaya siguro pagka-uwi ng bahay, tatanim ko yung mga patatas, tapos yung strawberries din, tapos magpapatuloy si Nico sa, sa kahoy na trabaho guys, kasi ang daming customer na tumatawag sa kanya guys, nagtatanong ng kahoy para sa winter. Nung isang araw guys na naghatid si Nico ng isang load ng kahoy doon sa kanyang customer. Tuwang-tuwa yung customer niya guys kasi wala na daw silang mabilhan na malapit. Kasi nga yung ibang mga Metsuri din, hininto na rin nila yung paggawa ng kahoy guys. Pagbugha og kahoy. Kasi nga hindi din siya ganun ka practical din, or mas gusto nila yung mas ibang klaseng trabaho na yung mas malaki ang kikitain na pera. Pero yun nga, tuwang-tuwa sila kasi meron silang nabilhan na malapit. And si Nico yung nabilhan nila guys. So sabi nila, salamat kasi hinatid mo. Kasi nag-worry sila guys na wala silang magiging kahoy pagdating ng winter. Napaka-normal talaga yan dito guys. Pag springtime, summertime, ang iniisip talaga namin is winter na naman ulit. Kasi pagdating ng winter guys, meron ka mang mabibilhan ng kahoy pero sobrang mahal na yon, mga times 3, times 4. Pag ngayong mga season na to, syempre, fresh pa yung kahoy na galing sa forest, ipapadry pa siya. This is the best season talaga na bumili ng mga kahoy kasi hindi siya ganun kamahal compare sa pagdating ng winter. Kasi guys, kapag winter ka na magpre-prepare, wala na. Ubos na ang oras guys kasi winter na. So, ilang kahoy ang gagamitin mo sa pag-warm ng iyong bahay, lalo na kung malaki yung bahay mo. Kasi yung isang friend ko pala sa hospital, yung workmate ko, bibili din sila sa amin ng kahoy. Nagpa-reserve na siya guys ng time.
And kukunin nila sa bahay kasi kung ihahati din ni Nico yung kahoy doon sa kanila guys, may bayad din yun. Kasi it will consume gasolina and time plus yung tractor, yung pag-deliver, ganun. Ganun dito guys, lahat may bayad. Lahat dito guys, merong calculation sa bawat galaw mo. It's the season of the year para gumala dito sa Hangkia guys. Ito yung parang farmers market dito sa Lahati. Kung saan makakabili ng different kinds of flowers. Yan o, ang gaganda! Tingnan niyo yung rose! Oh my goodness! So beautiful! Yan yung mga summer plants guys. Nasa labas na. Ito yung mga violets o orvoki. Yung name ko guys is Violi. Pero kung sa Finnish siya is Viola. And this is a Viola or violets in Finnish. Bulaklak din pala yung pangalan ko. Tapos ito yung mga Hopieleheti. Oh, yung ganda. 99 cents yung ganyan guys. Nakaka-tempt na naman bumili ng tanim. Ano ba yan? Ang ganda talaga pumunta ng mga ganitong places. Ang dami mo makitang different kinds of flowers. Ito naman is yung mga alpiruso. Meron kaming ganitong tanim na alpiruso guys doon sa yard. Yung tanim ni Lola. Uy, meron na rin silang kamatis. I think bibili ako nito guys kasi itatanim ko doon sa aking garden shed. Ay hala, ito oh. Ay, gusto kong bumili nito. Ito yung mga tanim guys na usually na tinatanim ko kapag summer. Mga korpitsa, mga kamatis. Meron ding corn. Oh, magtanim kaya tayo ng corn. Ayan oh, merong corn. Corn ito guys. Mais. Mais 12 cm. Bili siguro tayo niyan. Attempt na talaga ako guys. Ito korpitsa guys or yung mga pumpkins. O yung daming klaseng tanim guys na pwedeng bilihin. Ay meron din silang mansika dito. Tingnan ko nga kung mura yung mansika guys. Kasi bibili tayo ng mansika. Ay 18. Hala mahal dito. Uy 21. 10 per pack. Hala kamahal man. Uy mura yung nabili ko doon sa Lidl. Ay sa Lidl sa Tokmani. Iba naman siya na klase na mansika. Tapos ito yung mga perennials na mga berries guys or yung mga heruka, mga wine berries or puna heruka. Ito is light. Tapos meron din yung red. Ito naman is yung torni terhi. Yung ganito siya guys. May nakuha ako na ganito na berry sa Haviki before. Andun pa sa freezer guys, naka-store. Maybe gagawa ako ng something with that. Kahit ito lang makita ko everyday guys or puntahan ko everyday, nakakatuwa. Tingnan nyo, ang ganda ng petunia na color white. Ang laki, ang ganda diba? Different colors guys. Amazing talaga yung mga flowers. Uy. Nakakaano ba? Nakakawala ng stress. Tingnan nyo. Mga similya lang ito guys. Ito is mga annuals lang ito siya guys. Isang beses lang. Tapos mamamatay din siya pagdating ng autumn kasi hindi nito kaya ang malamig na panahon. And they come in different colors. Napakaganda as in. Dito meron din silang mga herbs guys. Yung pwede itanim sa garden.
Sobrang daming seeds, guys. Iba't iba for the flowers. Tutubo man ito dyan sa atin sa Philippines. Ito, oh. Ito yung ginagawang garland ba? Yung dried nga na flowers. Ang ganda, uy. Grabe. Ito naman yung mga bulbs ng gladiolus, guys, oh. May tinanim ako nito last year. Ang daming pwedeng bilhin dito, guys. As in talaga. Ang dami nilang mga tanim-tanim ba. Dito tayo sa labas banda kasi andito yung mga kamatis. Uy, meron din silang lemon doon, oh. Magkano kaya yung lemon na yan? Hala, ang mahal. Tag 34. Hala, Diyos mio, marimar ka mahal. Meron kaming ganito sa bahay, guys, yung peony. Or actually, peonies. Peonies ang pronunciation niya. Meron kaming ganyan dun sa yard. Ang ganda, uy. Grabe. Mga tanim. Bibili din kami nitong dalawang support, guys, para dun sa mga berries sa bahay. Kasi masyadong malaki na yung Maria na tanim sa bahay. So, kailangan siya ng support. Raivaus. Joo, tää on hyvä, jos on Ito yung mga sacks, guys, on na nilalagyan ng kahoy. Pag binibenta yung mga kahoy doon sa store, ganyan yung lalagyan. Binibili din yan, guys. Ganito man yung ginagawa ni Nico, guys, o yung mga kahoy kapag binibenta sa mga store, dinidisplay. Kailangan din ni Nico ng bagong ganyan, guys, o. For harvesting sa forest, for protection. Tingnan nyo yung mga seeds ng ano, guys, patatas. $5.99 din, pero yung sa akin galing lang doon sa dumpster. 2.5 kilos. Libre lang yung sa akin, guys. Galing sa dumpster. Meron din sila dito yung garlic, guys, na sa summer, spring siya na itatanim. Pag sa summer is lalaki siya. Ito na lang siguro yung itatanim ko. Never pa ako nakapagtanim ng ano, guys, Hopea sipuli or yung garlic ba na white. Ganito din yung mga garlic na nabibili ko doon sa Haviki, guys. Kasi ganyan siya. O, yung isang buo nga siya pero malalaki. Yan, o. So, by October, November, i-harvest siya kapag na ano na natumba na yung kanyang dahon. Ayan. So, meron siyang instruction dito gaano kalalim. Tapos, dapat sa sunny area siya itatanim. So, bili tayo nito kasi 3 euros lang siya. And, let's try na magtanim nito and hope na magkakaroon tayo ng garlic. Meron silang binibenta dito, guys, na bones o sa beef, sa baka yan, guys. Buto yun ng baka para sa aso. So, man, siomay. Parang siomay sa aso. Mahal ba yung mga ganito, guys? Mahal din yung mga ganyan ba? Yan, oh, may price dito. Magkano yan para pagkain sa aso? Mush. Tag 19. Mahal, oh. Sobrang mahal. Tingnan yung mga lupa, guys. So, 4 na sako na ganyan. 50.99. Almost 1,000 pesos dyan sa atin sa Pinas. Binibili kasi talaga yung mga garden, pang garden na lupa dito. Kasi nga, ito is malinis na yan siya. Wala siyang halo na mga seeds na mga grasses, guys, na makakaagaw ng nutrients para sa mga tanim. So, merong specific na mga lupa for flowers, for vegetables, and for seedlings ng mga puno, iba't ibang klase. Meron ding nakahalo na may tae ng manok, ganyan. Meron na siyang nakahalo na organic na fertilizer. Ito is, ano man yata ito? Yung taihan. Outdoor na tae, guys, ba? Libanganan na siguro niya. Saan na ni, uy? Parang shed lang siya. Ang ganda naman ang shed na to.
Puse. Ganda. Ang daming lupa oh. Yan, puro yan lupa guys. Ngayon is nagsisibilihan na ng mga lupa. Tapos, ito dito is mga ano siya, yung calcium chloride para yan sa tanim. Tingnan natin yung dumpster nila dito guys. Baka mayroong laman. Hala guys, may bayuyati. Hala, baka dito may tinapon sila. Uy, may sulod. Ito dito. Uy, puro man mga flowers guys. Wala man tayo matiti dito silang basurahan guys. Kini okay, mga ano yun siya guys, mga fertilizer sa mga field. Sa mga lupa guys. Oh, daming lupa. Take a breath, it's summer, summer. Smell the perfume in the air. Loving how the days are longer. Sit out on the porch, dear. Tea is sweet like smiles on faces. Water's warm, so jump right in. In the pastures, horses race and breezes blow on your skin. Make it last as long as you can. Make the sunlight your best friend. Sleep with windows open and then begin again. Take a breath, it's summer, summer. Go out barefoot in the rain. Pick tomatoes and cucumber. You can eat them all day. Find a tree and sit right under. Watch the ladybugs take flight. Try and catch a four-leaf clover. Everything is alright. Doon si Kapo guys sa loob ng fence. Nandito tayo sa Castari guys. Kasi kukunin ni ko yung ibang mga taimi. Or yung mga birch trees na natanim dito. Dadalhin namin doon sa Kamenkoski. Dito yung aking asparagus guys. Oh. Ayan oh. Buhay pa naman to. So ito-transfer ko ito doon sa amin. Yo. This one to daddy, oh, this is very good. And this one, this is very nice. Yeah. Yes. Malaytan sentahan. So, yung mga iba lang ang dadalhin namin doon kasi dito magkakasya sa car, guys. Wala kaming dalang trailer. Kasi aalis din si Nico. Kukunin niya yung isang tractor ngayon. So, yung iba lang na pwede mabit-bit. So, ito kasi pwede itong itanim sa forest, guys. Mahal kaya yung seedling din ito. Si Nico ang nagtanim nito galing sa seeds. Yung iba is andoon. Hindi pa siya makita masyado kasi yung birch trees talaga, mawawala yung dahon niya kapag winter time. Yes, and kuno, sa yellow na kapal yun. You have a lot. Daddy did a great job. And this is my parsa. Mautan sen kinmyos. Yung mga tulips na tinanim ko dito guys few years ago, yan oh, tumubo na rin sila ulit. Hayaan ko lang yan sila guys, but I'm planning na pag dating ng autumn time is hukayin yung seeds, but okay na lang, dyan na lang yan sila kasi para meron din tanim dito. Dyan sa loob ng box na yan, merong peony na nakatanim dyan. Doon din sa kabila. So, ito yung dati kong garden guys dito sa Castari. Yeah, we can take it tomorrow. We have lots of time tomorrow again. Me voy castella senut daddy. Is it moist? Is it moist? Okay. No ni. Ala oto se pois. So it's helping it to retain the moisture so it doesn't evaporate because it's getting warmer now.
Really? Rabbits also came and eat them. Ah, yeah. But it is still growing. Daddy, you transferred the one that you took from there because the roots will expand and it will go down. No, the other box. Put it on top, yo. So the roots will stay inside the box. Ang daming seeds dito ng sipuli, guys. Or yung onion ba? Hingi sana kami. Ayan, oh. Yan nyo, guys. Sobrang dami. Ayan, oh. Seeds lang to lahat ng onions, guys. Ito yung andoon, oh. Napakarami. Pero sabi ni Nico, wag na daw kasi marami na daw akong gagawin, guys. Marami nang itatanim. Tsaka mura lang din naman ang seeds ng sipuli. Napakasayang naman kasi yan. Uy, nandyan lang sa ground. Tapon lang yan, guys. Ganyan lang dito. Pero yeah, andyan na si Nico, guys. Magta-tractor siya. Tapos, ako and si Anika, guys, uwi na rin. Sinundo namin si Anika, guys, kasi she was not feeling well. Meron siyang symptoms ng flu, pero wala siyang fever. At yan, drive muna ako pauwi ng bahay. Nasa bahay na kami, guys. Nag-grill lang ako nitong pork. Yes, so kakain na kami. Tawagin ko lang si Anika and Nico. Anika, let's go. Come, let's eat, Anika. Ito na yung view dito sa labas namin, guys. So mamaya magtatanim na ako ng mga patatas dyan. Mamaya na mga hapon-hapon na, guys, kasi sobrang init ngayon. Baka hindi nyo na ako makita kasi mulagom na ako sa mood. Punta si Nico dito, guys, na side. Sabi ko, idaan niya ako dito sa co-market kasi i-check lang natin yung kanilang bin dito kung merong laman. Yan. Tingnan lang naman natin. Babaka sakali. Ay, walang laman, guys. The same ito nung isang araw na pinuntahan ko. Ay, hala, meron. Merong laman na bulaklak. Beans. Kunin ko tong strawberry. Hala, guys. Kunin ko yan. Uy, may garlic, guys. Tinapon. Nakakuhaan ako ng garlic. Tapos yung bit-bit na bag. Yan. Uy, may sibuyas, guys. Ayun, taran may sibuyas. Sibuyas. Mabalik ko. Balikan ako. Bit ako nitong bag, guys. Kasi meron pa dito na pwede matikti. Ako peruna pag potatoes ba dito una fruits, guys. Ako ng pangyaon at hindi ako sa ningkwaon. Finally may nakuha na talaga ako dyan, pero fruits and vegetables, guys. Papakita ko sa inyo mamaya sa bahay. Kailangan kasi mag fuel na Nico ng gasolina para sa kanyang tawag nito, chainsaw. Wait muna tayo. Tingnan nyo, guys, yan nakuha ko. Ambot, guys, ug maayo pa ba ni? Pero i-open ko ito, ha. Ito yung mga nakuha ko doon sa aking pa-dumpster. Open ko muna. Tingnan nyo, andun siya sa dumpster na kasi may ilang piraso na sira na. Of course, tanggalin natin yung sira. Tira natin yung okay pa. So ito na side is okay pa, oh. Yung ibang piraso is okay pa. So ano natin yan, i-segregate. So, ito is okay pa ito, guys. Yes, these are still good. Ay, meron na doon na hindi na masyadong okay. Tanggalin na natin, tawon natin sa bio waste. Ayan, pilianan din siya. Kaya siya andoon sa dumpster na. But these are still okay. I can still make use of it. Tingnan nyo to. Ang gaganda pa nitong ibang piraso ng beans. Ito is putulin ko lang to dito, guys. Uy, ako rin na siyang gupiton ko lang yan. Pero ito talaga hindi na, oh. So yan, itatapon natin yan. Meron tayo ditong mga strawberries. So 4 itong strawberries, guys. Andun ito siya kasi, of course, yung ibang piraso nito is hindi na talaga maganda.
So, ayan. Tanggalin natin yung mga sira na. Itong isa, warag okay pa man ito. Ay, sira na siya, guys. Ito. So, pilian natin. Tanggalin natin yung mga sira na talaga, guys. Para hindi na natin yan siya. Hugasan ko to Hugasan natin to ng maayos. Baking soda and all. Marami akong baking soda kasi nagbe-bake ako. Kaya, yeah, these are still, yeah, yun, hindi na yan okay. So, yung mga bad, na strawberries, tapon na natin yan. Yeah. So, yung pilian lang natin, guys. Yung mga okay pa, kanang mga dili pa kaayo siya sira ato siyang kana kay humukon ni dili na pud na siya kana nasira na gid siya. Ayan, kaya siya anduon sa basurahan. Pero itong isang box ang sobrang gaganda pa. Ayan di ba? Ito sira na ito. Ito may sira na. So yan. So meron akong na-save dito, guys, na ilang piraso ng strawberries. Ito lang ang i-save ko, guys, kasi okay pa siya. Ano ba to? Ito sira na talaga, hindi na talaga. So itong iba, guys, is itatapon na natin yan sa bio waste. Yes. Itong mga beans din sa bio waste din natin ito itatapon kasi itong plastic naman natin siya na basura itatapon. Grabe ang avocado, guys, sayang kaayo. Daot naman, wala na, ilabay na natin na sa bio waste, guys, hindi natin pilitin. Pero may garlic pa dito, sobrang ganda pa nitong garlic. Yeah, okay pa itong garlic, guys, as in. Meron akong onion dito. Ang isang onion dito, guys, is humukon na siya, pero yung dalawa is okay pa. So tanggalin ko lang siya sa lagayan niya, guys. Tapos yung isa, itapon natin sa bio waste. Yung mga onion pala kanina doon sa field, guys, hindi na daw pwede yun itanim kasi sira na daw yun. And lumaki na yun. So waste na talaga yun, guys. Napakasayang nun. Sobrang dami. Gabundok pa naman yung andun sa field. Pero ito, meron tayong dalawang sibuyas na na-save. Kompleto ang panggisa. May sibuyas, may garlic, tapos merong beans. Tapos meron tayo ditong apple sini or orange. Tingnan nyo, sa isang bag, may ilang piraso na sira na. Pero yung tatlo dyan is okay pa. So, i-separate ko lang, guys. Tingnan nyo, 4 na apple sini ang na-save ko, guys. Tapos yung dalawa, isira na talaga siya. Yung isa nagmolda. Ayan na. Hindi na natin to ipilit. Itapon na natin ito doon sa bio waste. Pero at least, diba, I was able to get something from there. Ang ganda pa naman nung ibang strawberries. Ito pa naman yung mahal na strawberries. Imported pa naman yan. Di yung galing sa Finland. Tapos meron tayong 4 na oranges. 2 sibuyas. Tapos garlic. Tapos itong mga beans. Diba? Meron din tayo na saved na food galing doon sa dumpster. Success pa rin, diba? Somehow, we were able to gather something. Okay pa naman ito. Pwede ko to i-juice mamaya ba? Tingnan nyo, guys. Yan yung mga na-save ko doon. Okay na rin yan, diba? At least di tayo nabokya today. We're able to get something doon sa dumpster. Ayan, may beans, may apple sini or oranges. Tapos meron tayo ditong garlic, tapos merong onion and strawberries. Dito ko na muna siya ilalagay, guys, sa aking basket na pang ng mushroom. Kasi hugasan ko pa to mamaya. Kasi aalis muna kami ni Nico. Meron kaming pupuntahan. Tapos asikasuhin ko to pagbalik namin. So magtatanim na kami, guys. So itong lupa is na-plow na ulit ito ni Nico. As you can see, buhaghag na talaga siya. Pero meron pa siya yung mga ugat-ugat ng ibang tanim. But that's okay. We can remove it along the way sa pagtatanim. So, half of this is tatamnan namin ng patatas. Some of it will be beans. And we also have corn. Yeah. So, magtatanim kami dito ng different kinds of plants.